Isa pong maganda, malamig at magandang umaga sa inyong lahat. Tayo po ay magbibigay na naman ng isang bago at magandang mensahe para sa ikatututo ng bawat isa pong nakikinig ng ating programang ito. Sa umagang ito, sana po ang aking topic ay about the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Pero ito po yung aking napiling topic sapagkat ito po yung napapanahon dahil ngayon ay All Saints Day. Kasi para na rin sa aking mga kamag-anak na nasa probinsya, alam ko pong naghihinanakit sila sa akin dahil gawa ng matagal na akong hindi nakakapunta pagka ganitong All Saints Day. Kaya meron ako ngayon, sasagutin ko yung aking paliwanag sa pamagitan po ng mensaheng ito. Ito po ay banal na mensahe mula po sa aklat at katotohanan na galing sa Panginoon. Ano po? Ang ating pong topic ngayon na ating binago ay ito. Ito po yung Philippians 3:13. Ang sabi po dito ay ang ating pong ginawang title ay Pressing Toward the Goal, Dispensational Focus on the Church and Rapture. Pag sinabi po, pag ito po ay narinig nyo, dispensational, parang papasok na naman sa inyo, parang bagong religion yan. Hindi po ito bagong religion. Kung tutuusin nga po ay mas una pa ito sa Catholic dahil ito po ay mga revelasyon ng ating Panginoong Jesucristo kay Apostol Pablo. Kaya lang po nababanggit natin yung dispensation para po sa madali pong kaalaman na mag-get natin agad kung anong ibig sabihin nun. Dispensation, bago yata itong religion. Hindi po ito bago religion. Ano po? Papaliwanag natin sa inyo ng maayos. Ano po? The dispensation of grace of God. This is the present dispensation revealed to and through the Apostle Paul. If you heard, sabi po sa Ephesians 3:2, if you heard of the dispensation of the grace of God which is given to me, you word. Ibinigay sa akin para sa inyo. So yung pong ibig at ito pong yung pong ibig sabihin at ito po ay ginawang 13 ebanghelyo, 13 epistles, book of our Apostle Paul. Nahati po ito sa 13 aklat. Kaya dapat po ini-encourage ko kayong magbasa para maintindihan nyo po kung ano yung aking mga sinasabi. Ano po? Bakit natin ile-let go? Bakit tayo mag-move on? Mag-move na tayo kasi tayo ay nababalot at sumusunod doon sa lumang tradisyon na ating laging sinusundan taon-taon. Kung hindi nyo ito naunawaan, talagang ganun ang gagawin nyo dahil kahit ako noon, hindi ko pa ito naiintindihan at naunawaan, ganun din ang ginagawa ko. So, bakit po natin i-let go fast na yung mga fast system na ito? Number 1 po, sabi po dito ay binago ng Diyos kung paano po makipag-deal sa humanity. Binago ng Diyos ang pamamaraan. Ang sabi po, we are no longer under Israel's law, program, or prophetic system. Hindi na po natin sinusunod yung Israel law at saka yung prophetic system. Ang atin alam pong dapat sundin ay kung ano yung inireveal ng ating Panginoong Jesucristo sa ating Apostol Pablo. Doon napapaloob doon sa 13 aklat na ginawa niya. Sabi po sa Romans 6:14, for sins shall not have dominion over you, for you are not under the law but under grace. Kasi kung mananatili po tayo sa batas, hindi nyo po mape-perfect. Wala pong naka-perfect sa batas. Ang grace po ang solusyon
doon sa pagsunod natin sa batas dahil wala pong naka-perfect sa batas eh. Kahit ako, ikaw, kung sino man ang nakikinig ngayon, wala pong naka-perfect. O sige, let's say, way back to Catholic. O, meron tayong unang katuruan dahil ako po nag-graduate ako sa missionary school eh. O, under Catholic, yun. Kaya, 10 utos ng Diyos, yun po ay aming nire-recite yun. So, kung masunod mo yung siyam, tapos hindi mo nasunod yung isa, nagkamali ka na. Sa lahat kung tutuusin. Kaya wala pong naka-perfect. Kaya po, ang solusyon doon, grace. Grace yung ibinigay ng Diyos. Kaya, nakita ng Diyos kung paano yung karakter ng tao, kung paano yung kakayahan ng tao, na hindi po nagtatagumpay, lagi pong bigo. We are always fail. Sabi nga. Kaya po, pinatatakbo ng Diyos ngayon ang kanyang programa o kaya ang kanyang administrasyon base sa kanyang ipinahayag kay Pablo. So, dapat po maunawaan natin yun, na ngayon panahong ito ay pinapatakbo ng Diyos yung programa kung paano tayo susunod sa Kanya sa pamamagitan lahat ng Kanyang ipinahayag kay Pablo. Yun lang po ang ating susundin. Yan. At saka po, meron po tayong identity ngayon. Ang ating pagkakakilanlan ay wala na po sa nakaraang pagkabigo. Kaya meron na tayong new identity. Kung malalaman nyo kung ano yung ating new identity, tayo na yung bagong nilalang. 2 Corinthians 5:17, tayo na yung bagong nilalang sa pamamagitan ni Kristo. Opo. So, nananawagan si Pablo na Paul call us to press forward. Ituon natin, pasulong yung ating goal, yung ating focus. Opo. Ang sabi nga dito, doon sa Philippians 3:13-14, sabi dito, nagtutumulin ako, tumatakbo ako ng mabilis, patungo sa hangganan para sa gantimpala. So, wag kalimutan na natin yung mga nakaraan. Hindi naman tayo Israel eh. At saka hindi tayo under the law, tayo ay under the grace. So, kayo hinihimo ko kayo na sana ay mapaniwala ko kayo at maniwala kayo dito sa sinasabi ko dahil ito naman po ay salita at katotohanan na galing sa Diyos. So, ito po yung summary, doon sa old dispensation, kasi tayo nasa new dispensation, meron dito, doon sa old dispensation, meron ditong Israel and prophecy. Meron ditong law and works, kailangang gagawa ka para sa batas. At meron ditong earthly kingdom. Kaya ang earthly kingdom ay ipiniprepare lang po para sa Israel. Mangyayari din po ito pagkatapos nito. Kaya nga tayo ang ating focus is toward doon sa rapture. Yung rapture, nabanggit na naman natin. Sasabihin ng iba ay wala namang rapture sa Bible. Yes po. Ang nasa Bible po ay caught up. Pagdagit pataas. Kaya lang, itong rapture ay hinango doon sa salitang Latin, raptura. Kaya po lagi natin sinasabi sa madaling salita, sa abbreviation, parang hindi naman abbreviation yun basta para madaling mabigkas, madaling at nauunawaan ng iba, rapture. Rapture po pag-rapture sa atin. So, performance to be accepted. Kailangan meron kang performance para ikaw tanggapin. Samantalang doon sa new dispensation, kontra doon sa new dispensation, ngayon yung grace. Grace with mystery. Grace. Hindi na po Israel prophecy, kundi body of Christ in mystery. Hindi na po law and works, kundi grace in faith alone. Yung ang ating pananampalataya doon sa grace.
doon sa pagkamatay at pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Na kaya namatay ang ating Panginoong Kristo ay dahil sa ating mga kasalanan para tayo matubos. Yun lang po, ibibigay natin yung ating faith doon, yung ating pananampalataya. Tapos earthly kingdom, ito yung old dispensation, pero ang ating namang goal dito ay heavenly calling. Kailangan nakatuon yung ating isipan, yung ating puso doon sa heavenly calling ng Diyos. Tapos hindi na performance to be accepted, hindi na based by our performance, kundi accepted in Christ already. Ephesians 1:16. So, yun po ang ibig sabihin ng dispensation, At ang ating po sinusundan, hindi po natin sinusundan yung Mosaic Law, ito po yung mga batas na ibinigay ng Diyos kay Moses dahil yun po para sa Israel lang. Hindi na po natin yung susundan. So, meron na naman magsasabi dyan, kung hindi natin susundan yung mga batas, di tayo ay magkakasala. Sa sundan nyo at saka sa hindi nyo sundan, kahit nasikapin yung maging mabuti, walang naka-perfect. Kaya hindi na natin yung susundan. Kasi iba yung pagsunod doon sa batas kaysa doon sa gumawa ka ng mabuti. Not based on the laws. Kasi kung gagawa ka ng mabuti, you walk in the Spirit of God. Kasi ang Diyos na ang pupukpok sa iyo para ikaw ay maging mabuti. Hindi yung susunod ka doon sa batas. Kaya nga nasa atin na yung Espiritu ni Kristo na indwellit na sa ating sarili. Nagdudwell na siya. Sasabihin nyo, bakit pa rin namin nagkakasalo? Yes, because we are still living in this human body na mayroong pagnanasa. Pero nariyan yun, yung Espiritu ni Kristo na nagdidikta sa atin, huwag mong gawin yan. I-put off mo yung old simple nature at i-put on mo yung iyong new identity, yung iyong inner man na ibinigay sa atin ng Diyos simula nung tayo ay manampalataya na kaya namatay si Kristo at nabuhay muli ay dahil sa ating mga kasalanan para tayo mahango, para tayo ay mailigtas niya at tayo makapiling niya sa sangkalangitan. Wala na tayong old covenant system, hindi na natin yan sinusunod dahil yan doon sa old dispensation, doon para sa mga Israel. Yan. Ang atin na lang sinusunod ay yung mga ebanghelyo ni Pablo. Meron po yung verse, Romans 2:16 at 1 Corinthians 15:1-4. Ito po yung nakapaloob doon sa 13 niyang libro. Ephesians, Ebanghelyo na kanyang isinulat. Ito po yung mystery doctrine. Meron tayong verse ng mystery doctrine. Ephesians 3:9, Colossians 1:26-27. Meron tayong grace identity. Romans 6. Basahin nyo yung buong Romans 6, tapos Galatians 2:20. Yan yung ating grace identity. Tsaka meron tayong heavenly hope. Kasi yung iba, hindi nila alam kung saan sila pupunta. Kahit na sila ay mga religious person, hindi nila alam. Lalo na kung mababasa nila yung rapture, yung second coming, yung new heaven, new earth, hindi nila alam kung saan sila doon ilalagay. Kaya may kaguluhan. Samantalang dito, nakaporma, itinuturo ng maayos, malinaw. Susundan na lang natin. So, yun po ang ibig kong sabihin ng dispensation. Ano po? Ito, dispensational focus on the church and rapture. Ano po? Yan. So, yan po ang ating topic. Ano po? Ang ating topic ay Philippians 3:13. Pressing toward the goal. Ito na po yung dispensational focus on the church and rapture. Ano po? Sana naliwanagan kayo at tayo po makisimula na dito sa aking unang paliwanag dito tungkol sa dispensation kasi maraming nalilito, nagtatanong kung ito ba'y bagong religion o ano. Hindi po yan bagong religion. Yan po ay pamamaraan. Method po yan na yan po ay naroon sa turo ni Pablo. Ano po? Sige, tayo muna po manalangin bago tayo magsimula. O Mang Diyos, marami pong salamat sa umagang ito, sa isang napakalamig na umaga, punong-puno ng biyaya. Nawa po ito iyong ipamigay doon sa mga taong nakikinig at patuloy na sumasang-ayon sa iyong mga
kagustuhan. Opo, Lord God. I-bless niyo po ang bawat isa na kaluluwa. Bless niyo po ang bawat isa at pagkalooban niyo po kami ng kalakasan. Ipasumpong niyo po sa amin ang aming mga pangangailangan. Ilayo niyo po kami sa mga nakakatakot na karamdaman at panatilihin niyo po malakas ang aming katawan. At pagkalooban niyo rin po kami ng protection. Ilayo niyo po kami sa mga nakakatakot na kapahamakan. Opo, Lord God. Bawat isa po sa amin, lalo-lalo na po ang aking pamilya, ganoon na rin po ang mga nakikinig ng pahayag na ito. Marami pong salamat at ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, tayo po magsimulan. Yan. Sabi po sa Philippians 3:13, mga kapatid, hindi ko po inaaring naabot ko na. Datapwat isang bagay ang ginagawa ko na nililimot ko ang mga bagay na nakalipas, nakaraan, na nasa aking likuran at tinutungo ang mga bagay na nasa unahan. So, kailangan po mag-move on na tayo sa mga nakakarinig nito. Alam niyo po kung bakit tayo nananatili na ganito, na-stuck tayo dito sa ating mga traditional na ginagawang ito. Ito papaliwanag ko sa inyo. Meron po itong verse kung bakit tayo na-stuck sa ganitong paraan. Ito po, sabi po dito sa 2 Corinthians 4:3, sabi po dito, dadapwat ko ang aming ebanghelyo. Ito ang nagkasalita nito si Pablo Sabi niya, dadapwat kung ang aming ebanghelyo ay natatakpan. Natatakpan yung hindi naiintindihan, hindi naunawaan ng mga tao ay natatakpan sa mga napapahamak. Pero nyo, sakit ng salita ni Pablo. Natatakpan lamang ito hindi lamang naunawa ng mga napapahamak. Ibig sabihin, hindi ka ligtas pag ikaw ay mapapahamak. Natatakpan ito sa kanila. Hindi nila ito naiintindihan. Patuloy pa rin yung kanilang ginagawa sa mga tradisyong, mga gawain na hindi naman biblical. Opo, hindi po biblical yun. Kaya ito po, yung sumunod na verse, 2 Corinthians 4:4. Sabi dito, mas matindi po ito. Sabi niya dito, na binulag ng Diyos ng sanlibutang ito. Sino ba yung Diyos ng sanlibutang ito? Si Satanas. Ang old serpent. Devil. Binulag niya ang sanlibutang ito. Yung ating mga pag-iisip binulag niya ng Diyos ng sanlibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo. Ano ba yung ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo? Ito'y kanyang ipinahayag kay Apostol Pablo. Ito na yung sinasabi ko kanina, na siyang larawan ng Diyos. Si Kristo yung larawan ng Diyos. Siya yung nagpahayag kay Pablo. Siya yung nag-reveal. Ito yung revelasyon ng ating Panginoon sa Kristo kay Pablo. Kaya, kung ito'y natatakpan, ito'y tinatakpan sa atin ng ating kaaway. Kaya ako nagpapasalamat sa Diyos dahil nawala na yung takip na yun sa akin. Nawala na sa akin yung mga tradisyong katulad ng ginagawa ko noon. Nung ako'y naging under ng denomination, hindi na ako under ng denomination. I am the member of the body of Christ. I am new creation of God. Bago na ako nilalang ng Diyos, hindi na ako born again. Sapagkat ang salitang born again ay para lang sa mga Israel dahil sila yung firstborn na naligaw, kaya naging born again. Firstborn sila simula kay Jacob. Si Jacob yung pinalitan ng pangalang Israel, tapos ang kanya mga supling ay yung 12. Kaya yun ang naging 12 nation ng Israel.
State of Israel. Oh. So, alam na natin ha, tandaan nyo, 2 Corinthians 4:3 at 2 Corinthians 4:4, magkasunod na verse. Oh, kung itong ebanghelyong ito ay natatakpan, ito yung natatakpan sa mga mapapahamak. At binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila huwag sumilang ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo. Ito na yung ebanghelyong binabanggit ko sa inyo. So, balik tayo sa ating topic. Yan o. Yan. Ito yung ating introduction. Ang sabi dito sa ating introduction ha, itinuturo sa atin ni Pablo, nakalimutan ang mga nasa likuran at magpatuloy. Mag-move on na tayo. Sabi nga ng iba, mag-move on ka na. Hayaan mo na yan. Lumipas na yan, kaya mag-move on na tayo. Pero ito hindi mag-move on doon sa bagong religion. Ito luma, kaya lang tinakpan ng kaaway para hindi natin maunawaan. Kaya nung maintindihan na natin, mag-move on na tayo. Move on. Lumakdaw na tayo, move on na natin yung iwanan na natin yung mga traditional na ginagawa. So, mag-move on na tayo, ano? Mula sa mga makatotohanang programa ng Diyos, nangangahulugang itong pag-iwan sa mga nakaraang tradisyon ng kinaugalian na nagdulot lamang ng pagkabigo na maunawaan ng katotohanan. So, itong mga ito yung nagdudulot ng pagkabigo para maunawaan natin yung katotohanan. Ito yung magiging hadlang para maunawaan natin yung katotohanan. Yung mga tradisyon sinusunod natin. At dapat nating ituon sa kasalukuyang panahon ng simbahan ang ating pananaw. Ibig sabihin, ito yung body of Christ. Ito yung Grace Church na sinasabi. Ang pag sinabi po simbahan, ito po yung body of Christ. At kasabikan, abangan ang nalalapit na pagdagit sa simbahan, yung rapture. Kasi tayo mga body of Christ, tayo yung idadagit. Kaya kung kayo maiiwan dito, mga kapatid, aking mga kamag-anak, kung kayo maiiwan, huwag kayong magpapatatak sa kabila ng inyong paghihirap. Kasi ang lahat ng maiiwan po ay magdadanas ng sobrang kahirapan. Nariyan na po itong mga lindol na ating nararanasan ngayon, mas grabe ang lindol sa tribulation. At yung ating mga, pag minsan tayo nakukulang sa pagkain, mas grabe sa tribulation. Taggutom. Wala kang makain. Kahit meron kang pambili, magugutom ka. Ngayon, makakabili ka kung ikaw ay magpapatatak. 666 na sinasabi. Meron tayong dyan yung tatak na 666, hindi yung itinatatak kayo, mga tato, hindi yun. Meron tayong ibang topic doon para maunawaan ninyo. Darating tayo dyan, pero hindi po yung tatak na 666 ang ibig sabihin. Pero yun ay may numero, 666. May ibig po sabihin yung 666. Hindi po yung tato, hindi po yung marka na imamarka sa ating noo, sa ating mga kamay. Ganyan, hindi po yun. Kaya huwag kayong magpapatatak. Huwag kayong matatatakan at huwag kayong aanib sa kanila sapagkat mawawalan kayo ng kaligtasan. Kasi may kaligtasan naman uli pagkatapos nitong rapture, yung second coming ni Kristo. Mananatili kayo dito sa lupa na kasama nyo si Kristo bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Makakasama nyo kung kayo ay makakaligtas. Dahil kapag kayo namatay, hindi kayo nakasurvive, hindi kayo ligtas. Kasi papatay ang demonyo. At ganun din, papatay din ng Diyos. Papatay ng Diyos yung may mga tatak sa bandang huli bago magkameron ng Armageddon. Nagkameron ako ng ganyang preaching kaya i-research nyo doon sa aking YouTube. Nagkameron na po ako ng ganyang preaching. Kaya yun po. Kaya yun ang ating iiwasan. So, kailangan yung focus natin ay doon sa rapture ng body of Christ at yung yun ang ating
tunay na kaligtasan kaysa kung ano-anong pag-alaala sa mga lumipas na tradisyon ng ating mga pinaggagawa. Yung ating pinaggagawa na pinagkakabuluhan, binibigyan ng panahon, ginagastusan, hindi na po yan, not required po yan sa Panginoon. Napakalayo po. Opo. Saglit kong isisingit po ito, ano po, itong All Saints Day, ano po, saglit kong isisingit para po inyong maunawaan kung ano ibig sabihin ng All Saints Day at saka All Souls Days. Kasi, kaya po, ito yung ginawa ko na topic, itong pressing forward, Ephesians 3:13. Sana po ang aking ipipreach ngayon ay yung sinabi ko sa inyo, death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Yun po sana ang aking topic. Pero napapanahon po ito na isingit ko para maintindihan nyo at maunawaan, mga kapatid. Ano po, mga kaibigan, mga kamag-anak, mga kaibigan ko sa Facebook, ano po. Sige po, atin pong bubuksan para po ipaintindi ko sa inyo. Yan. Ano ba yung ibig sabihin ng All Saints Day? Is All Saints Day and All Souls Day, All Saints Day at saka All Souls Day are biblical? What is the grace believer response to this question? Ano po? Kami pong mga grace believer, ito po yung aming view at ito po yung katotohanan at ito po yung nasa Bible. Ano po? The Bible makes no command or example. No verse in scriptures commands believers to pray for the dead. Kasi kapag ka po namatay na, wala na po, tapos na. Parangalan ang mga patay gamit ang mga ritual na spiritual. Wala pong ganon. Ano po, hindi po kami gumagawa ng ganon. Magsisits tayo ng holidays or for saints or souls. Wala po tayong ganon. Wala po tayong holidays na ganon. Ano po? So, ipagpapatuloy ko po, ano po? Kasi, yun nga sinabi ko sa inyo kanina, dapat ang ating sinusunod, dahil ito po yung, ano ba yun, ito po yung dapat natin sundan yung programa ngayon ng Diyos, yung ibinigay ng Panginoong Hesukristo, yung inireveal niya kay Pablo. So kapag yun po ang ating binasa, wala po ito. Wala po itong All Saints Day na ito at saka All Souls Day na ito. Kasi ito'y tradition lamang. Tradition lamang po ng tao na wala naman po sa Biblia. Kung bakit naman na pinagkakaabalahan natin. Ganon din sa Amerika o yun naman sa kanila, Halloween. Pinagkakaabalahan nila. Kaya ano ang ginagawa ng Diyos? Nagagalit ang Diyos. Hindi natin alam kung yung mga sakuna na nangyayari, yung mga phenomenon na nangyayari, hindi natin kung yun ang parusa sa atin ng Diyos dahil nga sa ating maling pag-response sa kagustuhan ng Diyos na dapat ito yung ating sinusunod. Tingnan nyo. Pangalawa, wala pong purgatory sa scripture. There is no purgatory. And, wala pong sinusunod na transition na yung kaluluwa ay nasa purgatory tapos pag ating idinalangin sa Diyos ay siya ay lilipat at pupunta sa langit. Yan pong mga kataruang yan ay natutunan ko din dahil ako'y nag-aral sa Catholic school at meron po kami subject na religion. Natutunan ko po yan. At medyo maganda po yung grade ko sa religion nung ako'y high school. Ang grade ko po ay 97 sa religion nung ako'y 4th year high school. Kaya naiintindihan ko po yung mga ginagawa ngayon ng mga naiwan, yung mga
yung nga sabi ni Pablo, yung hindi pa nakaka-move on, naintindihan ko sila. Sapagkat ganun din ako ganun din ang kinamulatan ko, ganun din ang pinag-aralan ko, at ganun din ang ipinamuhay ko. Matagal kong ipinamuhay. Kung hindi ko ito naiintindihan at naunawaan, baka ngayon naroon ako sa probinsya namin. Ilan na yung mga namatay ko, mga kapatid. 4 kami magkakapatid. Ako na lang natitira. Mga magulang ko patay na, mga tiyahin ko. Kaya, kumbaga sa aming angkan, ako na lang ang natitirang matanda. Ang susunod na dito, yung pinakamatandang anak ng aking mga kapatid, yun na, yung pinakapanganay. Yung isa sa mga pinakapanganay kong kapatid ay si Adelaida, si Ida, at doon naman sa isa ay si Ninita. So, sila na yung susunod sa akin sa aming henerasyon. Pero, kung mawawala ko. Kaya nga, sana ang aking panalangin bago ako mawala, maintindihan at maunawaan nila ito. Ito para sa kanilang kaligtasan, para hindi na sila magdanas ng tribulation sa hinaharap na panahon dahil nakatakot-takot na paghihirap yan. Magkukulay dugo ang dalawang ikatlong bahagi ng dagat. Lalaglag ang mga malalaking tipak na yelo, maglilindol, malalakas ang lindol. Kung ano-anong mga salot ang darating. Karamdaman. Katakot-takot na karamdaman ang darating. Sa madaling salita, maghihirap ang sangkatauhan sa mga maiiwan. Sa mga maiiwan ng rapture. Maiiwan. At yan po'y mangyayari. Hindi po yan kasinungalingan, yan po'y katotohanan. At kung yan po'y hindi mangyayari, kami na ang pinakakawawang nilalang sa balat na lupa, kaming mga naniniwala sa revelasyon ng ating Panginoong Jesucristo kay Pablo na itinuturo naman sa ngayon. Kaya kami po ang magiging pinakakawawa kung hindi po mangyayari yan. Mangyayari po yan at yan ay sinasampalatayanan ko na gagawin niya ng Diyos sapagkat yan ay kanyang salita na inireveal kay Pablo. Kaya panghawakan niyo po. So ito po yung aming response kapag may nakikipag-argue sa amin. Hindi po kami nakikipag-away. Hindi po kami nakikipag-away at wala po sa mga grace believer, sa mga member ng body of Christ na makikipag-away sa kanya. Kaya nga po, hindi na ako nakikihalubilo doon sa mga dati kong mga nakasama sa born again dahil hindi na po kami nakikipag-ano. Ganon din sa mga Catholic. Pero ang aming po sagot sa kanila, hindi po namin kinukundina yung kanilang mga paniniwala. Hindi namin kinukundina yung mga taong nagdiriwang ng mga araw na ganito ayon doon sa kultura. Ngunit hindi namin ito pinapaniwalaan at hindi namin itinuturo ang mga doktrinang ito sapagkat ito po ay wala sa Biblia. Wala po ito sa Bible. Kami po ay tumutugon sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Hindi po kami nakikipag-away, not argument. Tumutugon po kami sa katotohanan sa pamamagitan ng rightly divided. Hindi po ito religion, ito po method, ito po sistema kung paano natin uunawain ang salita ng Diyos, kung paano natin panghahawakan ang salita ng Diyos. 2 Timothy 2:15. At pinupokus namin yung aming sarili doon sa heavenly hopes, doon sa pinapangako ng sangkalangitan. Pinapaliwanag po namin yung tungkol doon sa tradition, yung prayers for the dead, hindi po ganoon ang aming ginagawa. Ang kaligtasan po, salvation is settled. Ang kaligtasan ay sa batas sa kamatayan. Kung ano ang ginawa mo nung ikinabubuhay pa dito sa lupa, doon ka hahatulan ng Diyos. Kaya wag natin sasabihin friend, happy birthday sa langit, yung mga namatay nating kaibigan. Wag natin sasabihin yung ganun dahil sino ka para magsalita ng Diyos? Ikaw ba ang Diyos na naglagay sa kanya sa langit?
Hanggat hindi ito nauunawaan ng Diyos, siya ay hindi ibig sabihin, siya ay hindi ligtas. Masakit man tanggapin na sabihin natin na happy birthday o doon sa ating mga namayapang mahal sa buhay, happy birthday in heaven. Masakit man tanggapin na kung sila ay wala sa langit, hindi naman natin yun masasabi dahil ang gusto natin nasa langit din sila doon sa ating pupuntahan. Pero ang katotohanan, ang masakit sa katotohanan, hindi po ganun na mangyayari. Kaya wag po natin pangungunahan ng Diyos, sasabihin natin, friend, happy birthday in heaven. Hindi po ganun. Hindi po yung mga namamatay lamang ang nagiging santo dahil sa iba po yung mga santo, yung mga holy dead people, hindi po ganoon. Ang sabi po, all believers are saints. Ephesians 1:2. Yung lahat ng mga naniniwala na kaya ka naligtas ay dahilan doon sa ginawa ni Kristo sa krus. Siya ay namatay at muling nabuhay para sa katubusan ng ating kasalanan. Kapag yun pinanampalatayanan mo na, doon ipidi ka ng tawagin santo, you are the living saints. Yun po ang ibig sabihin. Oh. Yung iba, doon sa tradition, under na tradition, sila umaasa doon sa ritual, hope in rituals. Pero yung aming pag-asa, our hope is the rapture. 1 Thessalonians 4:16-17. Yun ang aming pag-asa, rapture. Kasi kapag kami na rapture, hindi na kami left behind, hindi na kami maiiwan. Hindi na kami magdadanas ng tribulation. Ang tribulation, yung katakot-takot na kahirapan ng tao. Kaya, saan pa kayo, mga kapatid? So, ganito po ha, nirirespeto po namin. We respect people tradition. Nirirespeto po namin yan. But as believer under grace, we follow Paul's teaching. Sinusundan po namin yung teaching ni Paul. Siguro kung ako'y mapadaan, halimbawa, sa sementeryo, hindi naman po All Saints Day kung talagang inaalaala mo yung pag-aaruga sa atin ng ating magulang nung sila nabubuhay pa. Pwede naman ikaw huminto sa sementeryo, magpunta ka doon sa sementeryo, ikaw ay tumindig doon, hindi mo siya ipapanalangin, alahanin mo lamang. Kahit nga ngayon kahit ako'y naririto sa malayong lugar, hindi sa sementeryo, pag naalaala ko yung buhay ng aking magulang, ng aking ama, ng aking ina, lalo ng aking ina, yung paghihirap sa akin ng aking ina dahil ako'y isang handicapped person. Handicap ako hindi ako nakakalakad nang ako'y maliit pa, ako'y laging kinakarga. Yung paghihirap na yun, iniiyakan ko yun. So sa aking mga kamag-anak, hindi kayo nag-iisa sa pag-aalaala. Inaalaala ko ang aking ang aking magulang, lalo ng aking ina. Ganun din ang aking ama. Sa akin naman mga kapatid, alala ko naman si Kuya Nano, yung aking kapatid na nauna sa akin. Yung ama ng aking mga 4 na pamangkin. Dahil grade 1 ako, kinakarga ako niyan pag sumusumpong yung sakit ko sa likod. Hindi ako nakakalakad. Kinakarga ako hanggang school. Pag dumaing ako, kuya, ang sakit ng likod ko, hindi ako makalakad. Kakargahin ako kasi sabay kami napasok. Pumapasok siya sa lady. Nung siya high school, ako naman ay elementary. Dinadala niya ako sa eskwelahan namin. Kinakarga ako. Ganon din si Kuya Paseng, yung aking kapatid na panganay, dahil marami siyang naituro sa akin. Ganon din si Tunay, yung kapatid kong bunso na namatay, na mayapang. Dahil ako hindi nakakabuhat na mabigat, malayo kami sa pinagkukuhanan ng tubig, pinag-iigib niya ako para pampaligo ko. Pag naalala ko yan, naiiyak ako. Hindi lamang kayo ang umaalala sa kanila, kahit ako man, naalala ko sila. Ganon din sa akin mga kaibigan, na mga namayapa. Pag naalala ko yung mga pinagsamahan namin, naiiyak din ako.
Lalo na ngayong medyo matanda ka na, mababa na ang luha natin. Naalala ko yung mga bagay na yung kapag ako'y natutulog, naalala ko yung kaibigan ko na may ginawa sa akin mabuti. Naiyak ka, nalulungkot ka. Yan po ang ibig sabihin nun. Hindi po natin ito dapat idaando sa tradisyon na gawain na yun po ay wala naman po sa Biblia, mga kapatid. Hindi po namin, nilirespeto po namin ang inyong tradisyon. Pero ayon dun sa katotohanan ng Diyos, as a grace believer, under grace we follow Paul's teaching. Our hope is in Christ. Christ alone, not in religious days. All believers are saints now, and those who died in Christ are already with the Lord. Yan po ang ibig sabihin ng aking All Saints Days para sa inyo. Sana po ay matutuhan ninyo. Ano po, sige po, magpatuloy po tayo. Introduction ko lang yun. Dahil yun ipinaalaala ko lamang yun tungkol doon sa mga traditional po na ginagawa natin pagka ganitong panahon. Ano po. Meron po akong 3 puntos dito. Oh. Yan po. Oh. Yan oh. Ito po yung ating mga main points. So, number 1, number 2, number 3. Sige, dumako po tayo sa number 1. Sabi po sa number 1, yan. Forgetting what is behind, moving beyond past dispensation. Ano po? Paglimot sa nasa likod na nakaraan. Dapat lampasan natin yung mga nakaraang dispensasyon o panahon. Dispensation means administration at saka yung pong period of time, yung panahon, time po yung mga lumipas, dispensation din po yun. Yun po ang ibig sabihin ng dispensation sa kanyang definition. Ano po? Ang definition ng dispensation marami. Merong household administration. Tapos yung time, yung mga nakaraan, pangkasalukuyan, iba't iba pong dispensation yan. Yan po ibig sabihin ng dispensation para sa ibang hindi nakakaunawa sa dispensation. Ano po? Yan. Ang batas ng lumang tipan, the Old Testament to, yung Old Testament law in Israel's program, ay nasa likuran na natin sa takdang panahon ng Diyos. Nasa likuran na natin, wag na natin yung babalikan. Yun naintindihan natin noon, yun ay nakaraan na, bagamat sa ating mga katuruan, lumalabas na itong aking ipinapahayag ngayon ay bagong aral o bagong religion. Hindi po, ito po ay mas una pa sa Catholic dahil ito isinulat po ni Pablo. Ito yung 13. Marami nagbabasa ng books ni Pablo. Mayroon din yung may mga iba din pastor na binabasa din yung libro ni Pablo, gumagawa din sila ng sermon, pero hindi kumikintal sa kanilang kaisipan, hindi nagliliwanag, hindi umiilaw yung ibig sabihin. At wala pong pagkakasama o pagkakahalo yung Old Testament dito sa tinatawag na mystery na pahayag ng ating Panginoong Kristo na ipinahayag niya kay Pablo. Kay Pablo lamang niya pinagkatiwala ito, hindi po sa iba. Kaya sabi ni Pablo, ang aking pananalita ay hindi batay sa karunungan ng tao, kundi galing sa ating Panginoong Kristo. Yun po ang sinasabi ng ating Apostol Pablo. Hindi po galing sa mga propeta, kasi yung iba sa mga propeta galing yung mga salita ng Diyos. Sabi po dito, believers in the church age under grace, not law, so they must let go on any reliance on past system or personal past failures. Bakit sinasabi nilang failure? Yes, failure kasi wala akong nakatupad Walang nakatupad sa batas, walang nakaperfect sa batas. Kaya ang solusyon, itong grace. Kung hindi po ibinigay ng Diyos ang grace, wala pong maliligtas. Yan po ang katotohanan.
Yan, oh. Number 2, reaching forward, living in the present with anticipation. Ano po? Kailangan tayo sumulong, mamuhay sa kasalukuyan ng may inaasam. Kailangan tayo sumulong. Kailangan mamuhay tayo na meron tayong pag-asa, meron tayong inaasam. Hindi naman natin pwedeng sabihin na asamin natin yung nakakita. Kailangan ang aasamin natin ay yung hindi nakakita, yung sinasabi ng Diyos yung sa salita niya. Naroroon ang pananampalataya yung sasampalatayanan mo. Yung hindi pa natin nakakita. Pero yung nakikita natin, hindi natin pwedeng asahan yun. Hindi yun hope, hindi yun pag-asa. Yan o. Yan o. Ang mga bagay na nauuna ay tumutukoy sa kasalukuyang tawag upang tapat na maglingkod kay Kristo sa panahon ng simbahan. Ibig sabihin nitong panahon ng simbahan, ngayon po body of Christ. Tayo nasa body of Christ. Ito, number 2. Yan o. We press forward. Tayo ay magpatuloy sa spiritual na paglago. Maglingkod at magpatotoo hanggang sa tawagin ni Kristo ang body of Christ na maging tahanan. Hanggang sa tawagin ni Kristo ang simbahan, ibig sabihin, body of Christ, na maging tahanan. O. Yan po ang ibig sabihin nun. Tayo na sa pangatlo na ano po. Dapat inyo ito intindi. Kung gusto nyo i-screenshot nyo po ito, napakaganda po nitong mga sinasambit dito. Ito po yung the price. Ito po yung pinaka inaasam natin the price o. Yan, the price. The imminent rapture of the church. Philippians 3:13. Meron po tayong verse niya, no? Philippians 3:13. Yan. Ang gantimpala dito ay ang pag-asa ng rapture. Yung caught up. Yung sinasabi yung pagdagit, caught up. Kung di ako nagkakamali ay 1 Thessalonians 4:17 yun. At saka 1 Corinthians 15:52 to 53. 54, ganyan. Yung caught up na ito yung rapture na sinasabi nating rapture. Ito. Ang gantimpala dito ay ang pag-asa sa rapture. Ang pag-akyat ng simbahan upang salubungin si Kristo bago ang kapighatian. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Yung mga may iwan magsasuffer sa tribulation. Magdudusa. Dadamahin nila yung tribulation. Kaya kung maaari po, wag na tayong magpaiwan. Wag na tayong mag-left behind. Magpaiwan. Mga kapatid, ito ang sinasabi ko sa inyo. Ito po yung katotohanan ng mangyayari sa tao. Iwanan na po natin ang mga tradisyong yan po takip sa atin ng kaaway ni Satanas. Tinatakpan tayo ng ganyang mga ganyang ang tawag dito programa, yung ganyang mga tradisyon, yung mga yan inaintindihan ko dahil ako noon ganyan din ako Kaya ako nagpapasalamat sa Diyos at ako'y nagising. Naunawaan ko ito. Ito'y isinasa puso ko na. Iisa lang ang buhay natin. Bakit hindi natin sundin yung sinasabi ng Diyos? Bakit tayo lalayo? Lumayo tayo sa ating emosyon. Emosyon yan Yan yung ating nararamdaman. Akala natin may kabuluhan sa ating buhay. Para sa ating kabilang buhay. Wala pong kabuluhan yan. Zero po yan. Zero balance. Wala po yung kabuluhan, mga kapatid. Iisa po ang may kabuluhan, si Kristo lamang at ang salita niya. Ang kanyang pahayag sa ating Apostol Pablo. Iba yung Kristo doon sa lumang tipan.
doon sa kanyang live ministry nung siya nabuhay dito sa lupa, yun ay para sa Israel. Pero iisa ang Kristo. At yung Kristong nasa langit, yun ang sa atin. Yung kanyang mga ginawa, yung kanyang mga pinapahayag ngayon, yun ang sa atin, yun ang magliligtas sa atin. Hindi magliligtas sa atin yung Kristo na nabuhay dito sa lupa. Bagamat yun ay banal, hindi ko sinasabing yun ay walang katuturan. Banal yun. Salita din yun ng Diyos. Para yun sa Israel. Para sa batas. Tayo ay wala sa batas. We are under the grace. Tayo nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. Kasi kung hindi ibinigay ng Diyos yung grace, walang maliligtas na tao. Sasabihin ko sa inyo ang katotohanan. Ito. Ang pag-asang ito ang naguudyok sa mga mananampalataya na magtiyaga at mamuhay ng banal. Dahil alam nilang ang ating sukdulang gantimpala ay hindi sa paghahari sa lupa ngayon, kundi ang muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan na kasama natin si Kristo. Yan po ang napakagandang pangako sa atin. Yan yung price. Yan yung ating gantimpala. So, paano natin ito i-apply sa ating mga buhay, mga kapatid? Yan o. Ito po yung ating application. Inyo po itong i-screenshot. Oh. For legalism, past guilt, for old covenant thinking, we live in grace and peace today. Yan. Oh. Forget legalism. Kalimutan ang legalismo, ang dating pagkakasala o ang lumang tipan. Nabubuhay tayo sa biyaya at kapayapaan ngayon. Oh, we live in grace and peace today. Nabubuhay po tayo sa grace at kapayapaan ngayon. To fresh on by serving faithfully. Oh, magpatuloy sa pamamagitan ng paglilingkod ng tapat, pagsamba ng taos-puso at ang pagpatotoo ng may kapayapaan habang inaabangan ang pagdating ng Panginoon para sa kanyang simbahan, ang kanyang pagdagit sa body of Christ. Para sa kanyang simbahan, ibig sabihin yung para sa kanyang simbahan, yun ang body of Christ. Tayo yung church eh. We are the living church. We are the body of Christ. Tayo yung simbahan, dadagitin tayo. At pagkatapos ng pagdagit sa atin, mangyayari na yung tribulation. Yun na, maghahari na yung katakot-takot na paghihirap. Diyan nalalabas yung tinatawag na beast. Yung 666, diyan nalalabas, manghihirap ang tao. Tagutom, digmaan, lindol, babaksak ang mga malalaking tipak ng yelo. Magtatagtuyot. Kasi 7 taon po yan eh. 7 taon na mangyayari yan, yung paghihirap na yan. Doon sa unang kalahati, 3.5 years, medyo maganda-ganda pa ang buhay. Pero pagdating doon sa huling kalahati, katakot-takot. Ang hirap na kung ipaliwanag. Hanggang sa magkameron ng Armageddon. At doon ay mananalo ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya kung kayo mananatili kayong buhay doon, kung kayo may iiwan at hindi kayo makakasama sa rapture, may iiwan kayo doon, yun, manalangin kayo na sana kayo makasurvive doon sa 7 taong yun. Kasi magpaparusa ang diablo, magpaparusa din ang Diyos. Paparusahan ng diablo yung mga hindi naniniwala sa kanya, yung mga hindi magpapatatak. Lilipulin niya yung papatayin niya yan. Uutusan niya yung mga kapanalig niya dito sa lupa. At yun namang matatatakan, lilipulin din ng Diyos. Kaya bihira makakasurvive yan. Pag nakasurvive ka doon na hindi ka nagpatatak, yun. At ikaw'y naniwala. May gospel din dyan eh. Pero hindi na yung gospel ni Pablo. Wala na, tapos na yung kay Pablo. Yung 13 epistle ni Pablo, ibabalik uli, i-resume uli yung old covenants. At saka yung messianic teaching
ni Kristo noon siya'y nabubuhay pa, na siya'y nangangaral doon sa 12 apostoles. Iririsyon po yun. Magkakameron uli ng baptism of water. Mabibinyagan. Ang baptism ng body of Christ ay yung spiritual baptism. Baptized by the Holy Spirit into one body, to the body of Christ. Yun po yung baptism na ibinibigay sa amin. Bagamat ako'y nabautismuhan nung ako'y nasa Catholic, nung ako'y bata pa, nabautismuhan din ako ng tubig nung ako'y nasa born again. Binautismuhan din ako. Ngayon, maaari magtanong kayo, bakit iba pa ba yung tinatawag na born again? Kasi yung mga born again, kaysa doon sa grace believer, yes po, magkakaiba po yun. Magkaiba rin po yun. Kasi, meron po kaming sinusunod na statement of faith. Doon sa statement of faith, iba po yung statement of faith ng Catholic, iba din yung statement of faith ng mga born again, iba din po yung statement of faith namin, mga grace believer. Wala po kaming binyag sa tubig. Opo, ganun po yung ibig sabihin noon. Kaya ako, naging pastor pa ako sa born again. Naging pastor ako doon sa Old Baptist, naging pastor din ako dito sa Pentecostal. Ngayon, pastor naman ako dito sa Grace Believer. Kaya naiintindihan ko po yung mga yan. Nag-aral din po ako. Nag-google din po ako ng 4 na taon sa pag-aaral nito. Para maunawaan ko. Kasi isa lang ang buhay. Bakit natin gugugulin uubusin yung ating panahon sa mga material na bagay? Kailangan alahanin din natin kung saan tayo nagmula, kung sino yung lumikha sa atin. Isaliksikin natin. Iisa lang ang buhay natin. At i-prepare din natin ang ating buhay, lalo na ngayon, magsi-70 na ako. I-prepare natin ang ating buhay doon sa karapat-dapat natin paglagyan. I-prepare natin ang ating buhay doon sa naaayon doon sa salita ng Diyos. Para hindi masayang. Sayang ang isang buhay. Sayang ang isang kaluluwa. Kung makakaligtaan ng ganito na nagbibigay ng liwanag, mga mensaheng nagbibigay ng liwanag. So, yan po. At ito, keep your eyes on the price of the rapture. Ituon ang ating mata, ang ating pansin sa gantimpala ng rapture na siyang tumutukoy sa ating pag-asa at pagpapala sa hinaharap. Yan po. Ito na yung ating conclusion. Mga kapatid, mabilis lang naman ito. Forgetting what is behind and encourages present faithfulness and future hope sa Philippians 3:13. Ano po? Sabi po dito, ang pangaral ni Pablo, nakalimutan ang mga nasa likuran, ay naghihikayat ng katapatan sa kasalukuyang at pag-asa sa hinaharap. Sa dispensation nangangahulugan ito ng pagsulong sa panahon ng simbahan. Simbahan, which means the body of Christ. Sabik sa pagdagit, ibig sabihin ng pagdagit, caught up, yung rapture, habang iniiwan ang paghahari sa kaharian sa lupa sa hinaharap ng Israel. Iiwanan natin itong lupang ito Kaya dapat mag-focus po tayo doon sa sangkalangitang pag-asa. Doon tayo dadali ng Panginoon. At iiwanan dito sa lupa yung mga natuto sa batas. Yung una, yung pinaghahalo natin, yung ginagamit natin ngayon. Kaya dapat hindi tayo mabuhay doon dahil mayroong panahon para doon. Isiningit lamang ito. Kaya ito walang bilang Walang bilang ito sa propesiya at sa Biblia Itong ating kasalukuyang panahon ito, walang bilang. Wanto sawa ito. Unlimited time ito. Isiningit ito ng Diyos. Dapat tapos na tayo Doon sa Acts 7, dapat tapos na. Oo, magsisimula na doon dapat ang tribulation. Pero, paano tayo mga hintil? Tayong hindi mga Israel, tayong mga malalayo sa Israel. Paano yung mga malalayong lugar mula sa bansang Israel, katulad ng malayong lugar sa
Sabihin natin yung mga Iceland, Greenland na ganyan, o yung malalayo, yung mga Japan, ganyan, malalayo sa Israel. Paano mga tao diyan? O nagsingit ang Diyos nitong programang ito, isiningit ito hindi alam ng mga propeta. Mystery ito, kaya tinatawag na mystery. Hindi ito nakuha na na-detect ng mga propeta. Ito ay sikreto na nakatago sa Panginoon. Sapagkat kung ito ilalabas, mache-check na naman ni Satanas. Kaya pagkatapos nito, kaya nga hinihintay lang po yung yung kahustuhang bilang eh. Sabi po sa Biblia, ito, basahin natin yon. Basahin natin sa Romans 16:25, kung hindi ako nagkakamali. Ay, 11:25. Yan. Sabi sa Romans 11:25, yan upang kayo huwag magmarunong sa inyong sarili, mga kapatid. Nais kong malaman, ito sulat ni Pablo kaya nga tayo, sabi ko sa inyo tayo mananalig lamang. Ang ating susunding pattern, yun lang sa epistles ni Paul doon sa 13 sulat niya. Ito ay nasa 13 sulat niya. Ito ay under doon sa Romans book. Sa Romans 11:25 sabi dito, upang kayo huwag magmarunong sa inyong sarili, mga kapatid. Nais kong malaman ninyo ang hiwagang ito, na ang pagmamatigas ay mangyayari sa isang bahagi ng Israel. Kaya lang ito nangyayari sa atin dahil matigas ang Israel. Matigas ang kanilang ulo. Kaya ang pagliligtas inilipat sa atin, ito yung mystery na hindi alam ng mga propeta. Hindi ito na i-prophesied ng mga propeta noong panahon ng una, yung mga nasa Bible. Hindi ito na i-prophesied, hindi ito na-detect. Dahil ito nga ay sikreto ng Panginoon. Keep secrets. Sa ganitong panahon, ilulunsad ang ganitong programa. Ito, nais ko malaman ninyo ang hiwagang ito na ang pagmamatigas ay nangyayari sa isang bahagi ng Israel hanggang sa makapasok ang buong bilang ng mga hintil. Kapag nakumpleto na yung bilang ng body of Christ, yung bilang ng mararapture, doon na matatapos. Walang specific date na ibinigay. Kasi may mga calendar date sa Israel na naroon yung panganganak ni Kristo, na naroon yung inihula ng mga propeta, naroon. Dito wala. Kaya tayo unlimited time. Kaya nga, ito dapat maunawaan na ninyo para mapasama kayo sa bilang ng mga mararapture. Kaunti lang ang bilang po na mararapture kumpara sa populasyon ng buong mundo noong unang panahon sa Genesis hanggang sa Revelation. Kaunti lang po, mga kapatid. Kaya sana mag-isa kayo sa mapapasama. Sige, hanggang dito na lang po at tayo magbigay po ng ating panalangin. O Amang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito, sa magandang umagang ito na pinagkaloob mo sa amin. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, ng katalinuhan, ng karunungan para maunawaan namin kung ano ang mga programang gusto mo na gawin namin. Kung saan kami susunod na programa para sa aming kaligtasan. Panginoon, yung katalinuhan ngayon, Panginoon, ay nasa sa iyong mga kamay. Kaya sana sa mga makakapanood ng video ito, ay maintindihan nila na mayroong mga iba't ibang programa na ibinibigay kayo para sa mga sangkatauhan, para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Salamat po at hinihiling ko rin po, Panginoon, sa mga oras na ito, sa mga nakikinig na may karamdaman, bigyan niyo po sila ng kagalingan. Sa mga nakikinig na may mga pagkukulang, punuin niyo po ang kanilang pamumuhay, Panginoon. Sa mga nakikinig na may kahinaan, Lord, palakasin niyo po sila sa pamamagitan ng iyong biyaya. Yes, Lord God. At higit sa lahat, pagkalooban niyo po kami ng kaligtasan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen.